Pormal nang idineposito ng Pilipinas sa United Nations ang opisyal na chart ng Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Iprinsenta ito ni Philippine Ambassador Enrique Manalo sa VN Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea noong ika-29 ng Hulyo. Ang NAMRIA chart 1,567 na pinamagat ang Bajo de Masinloc and Approach ay nagpapakita ng normal baselines ng Panatag Shoal, kasama ang outer limits ng teritorial na dagat at contiguous zone, alinsunod sa angklos at batas ng Pilipinas. Ginawa ito sa ilalim ng Article 16 na ng angklos, na nag-uutos sa mga coastal state na malinaw na ipahayag ang kanilang mga baseline. Ito ay sa kabila ng patuloy na kontrol ng China sa lugar. Pinalalakas nito ang legal na batayan ng Pilipinas sa Panatag Shoal sa harap ng mundo. May bagyong papalapit at malawak ang sasaklawin nitong pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, ang Tropical Depression Luis ay nasa tinatayang 315 kilometro silangan ng Daet, Camarines Norte, na may pinakamalakas na hangin na 55 kilometro kada oras at pagbugso hanggang 70 kilometro kada oras. Inaasahang lalakas ito at maging tropical storm sa Lunes habang dumadaan sa dagat silangan ng gitnang Luzon. Sa Lunes at Martes, aabot ang epekto nito sa halos buong Luzon at Visayas, pati na rin sa Lanao del Norte, Misamis Occidental, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Sarangani, at Davao. Nagbabala ang Pag-asa ng malakas na ulan, posibleng pagbaha, at landslide sa mga apektadong lugar. Dinala ng pera ang testimonya sa Senate Impeachment Court. Tinalakay ng korte ang testimonya ng mga dating land bank manager tungkol sa 612.5 milyong pisong confidential funds na sentro ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating land bank manager Violeta Constantino, 4 na treasury check na tig 125 milyong piso, kabuang 500 milyong piso, ang na-encash para sa Office of the Vice President noong Disyembre 2022 at Pebrero, Abril at Hulyo ng 2023. 112.5 milyon naman ang mula sa Department of Education. Kasunod nito ang pagsusuri sa bank, tax, at LNA records ni Duterte sa ilalim ng Article 2 ng kaso na may kinalaman sa umano'y unexplained wealth. Mas mabilis na ngayon ang paglabas ng mga gavi sa DNA. Simula ngayon, hindi na kailangan ng mga overseas Filipino worker ng nakaprint na Overseas Employment Certificate. Papalitan nito ng bagong digital Losi Pass 24 na international airline na ang tumatanggap ng QR code na pass sa pamamagitan ng eGov app. Ito ay bahagi ng patuloy na pagmumoderniso ng Department of Migrant Workers sa serbisyo para sa mga bayi. Ayon sa Philippine Statistics Authority at ESA, patuloy na tumataas ang deployment ng mga bayi sa unang kalahati ng taon. At posibleng lumagpas ito sa record na 2,200,000 deployed workers noong 2019. Tumataas ang kaso ng dengue sa Cebu habang tumitindi ang ulan. Ayon sa datos, 381 kumpirmadong kaso ng dengue ang naitala sa Cebu Province noong Hulyo. Pinakamataas ang naitala sa Toledo City na may 49 kaso, sinundan ng Barili na 30, Talisay City na 34, Consolacion na 33, at Carcar City at Medellin na 19. Dahil dito, inaktibo na ng Cebu Provincial Government ang dengue fast lane sa lahat ng 16 na capital run na ospital nito. Sinabi ng mga opisyal na wala pang opisyal na dengue outbreak sa probinsya, pero kailangan itong bantayang mabuti dahil patuloy ang ulan ngayong tag-ulan. Gumawa ng kasaysayan si Alex Ila sa buong isang linggo ng Dream Run, naging unang Pilipina siyang umabot sa isang 500 final matapos talunin ang 4 na beses Grand Slam champion na si Naomi Osaka, 6-4, 6-2, sa Mubadala Open sa Washington. Bago pa niya tinalo si Osaka, binagsak na rin niya sa mas naunang laro sina defending champion Leila Fernandez at second seed Elina Svitolina. 21 taong gulang si Ila, isang produkto ng Rafael Nadal Academy. Sa final, kakaharapin niya ang top seed na si Jessica Pegula, na tumalo naman kay Diana Schneider, 7-5, 6-4 sa kabilang semifinal. Isang makasaysayang tsansa ito para sa Pilipinas na iuwi ang kauna-unahang 500 title. Salamat sa panonood. Like, subscribe, at i-enable ang notifications para sa latest news araw-araw.